Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Diyos na maalam, Ikaw ngayo'y aming pinapupurihan. Santo, 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 makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa iyo ang lahat ng kerubin at serapi nagkagawa ng kanilang butong sa mahong yaman. Ganda ng pagsamba nilang wagas. Santo, 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 ang kadiliman, mata ng mga taong makasalanan. Sa kalwalhatian, mo'y di maisilay dahil sa pustos mong kalinisan. Santo, 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 Diyos na maalam, lupa't langit nagpupuri sa iyong ngalan. Santo, 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 mapaging tunay, Diyos na tatlong personang O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang panibagong pagkakataon na kami po ay nagkatipon-tipon upang sama-sama po kaming magbalik ng aming pagpupuri at pagsamba. Panalangin po namin na samahan kami ng 1,000 sanglaksang anghel sa pagbabalik po ng aming pagpupuri sa inyo. Pumagitna po ang iyong presensya sa aming harapan at ang karampatang pagpupuri, karampatang pagsamba ay aming maihandog sa inyo. Sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan mo lamang, o aming Panginoong Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating ihanda ang ating mga sarili at tayo po ay sama-samang umawit, magbigay papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Let's do a very, very loud clap offering for the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. This song po, napaka-usual pong pinapakanta ni Tita Malu. Pero let's do the chant. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sige po Kuya Jem, let's start praising the Lord. Hallelujah. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating buong sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Let everything
us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. And praise in the valley. I'll praise in the mountain. Hallelujah. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. We gotta praise the Lord, the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon. It's more than a sound. 'Cause praise is a shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, we're praising you. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. We gotta praise the Lord. And as our God, we won't be quiet for you, hallelujah. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? And we shall praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We praise because you're sovereign. You reign, you're faithful and true to every one of us. Hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay makapagpuri sa iyo. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're new. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody great. Peace and love. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you, and we say, it's 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, hallelujah. We praise the Lord. Praise the Lord. Oh, we gotta praise the Lord. Minsan ba, hallelujah? Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Hallelujah. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Hallelujah. We gotta praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po na ang lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Dahil tunay nga po na higit na karapat-dapat ng ating Panginoon ang Kanya pong kadakilaan na patuloy at patuloy nating nararanasan, ang Kaniyang kabutihan sa kabila po ng mga maraming bagay, maraming suliranin, maraming pagsubok na ating nararanasan. We declare that Jesus is more powerful, more great than anything else. And as
as we sing this song po, let this be a declaration how great the Lord is. Na kung papaanong ang kadakilaan ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig na yumakap sa atin ay ang patuloy at patuloy na lalapit at tadyakap sa bawat isa. Hallelujah. We sing the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Continue to speak the name. I just want to speak the name of Jesus. When we declare that every dark addiction will break into dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
awitin ang kadakilaan ng ating Panginoon. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, hallelujah, is our God. Minsan mga bungang pinakamataas at pinakamalakas na pagpupuri ay para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Tunay po, Panginoon, ang iyong katapatan. Patuloy kaming nagpupuri sa mga oras na ito. Ang sabi ng awit, kayo'y tunay ang kadakilaan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy mong pagtuturo sa amin na kung papaano ikaw sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, mga awitan na patuloy pong aming inihandog, Panginoon, sa iyo sa mga oras na ito. Panginoon, narito ang kabuuan ng iyong bayan. Patuloy kaming nagpakumbaba, lumalapit, Panginoon, sa iyo. Patuloy kaming nagpupuri, Panginoon, dahil walang ibang karapat-dapat na purihin, kundi ang aming Diyos na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, lakas ng bawat mga anak mo na narito, Panginoon. Patuloy po naming hinihandog at dinudulog, Panginoon, sa iyo. Ang bawat mga anak mo, Panginoon, ay mayroong daladalang mga pasanin. Patuloy naming ipagkakaloob, Panginoon, ito sa iyo at ipagkakatiwala. Lalo higit, Panginoon, sa aming pagbubukas ng aming mga puso't isip, sa patuloy na asamin, Panginoon, ang iyong mga salita sa mga oras na ito. Tunay, O Diyos, na ang mga pagpapalang ito ay nagmumula at nagbubuhat sa iyong mga salita. Sa pakikinig ng iyong mga salita at sa pagsasagawa, tunay kasunod, Panginoon, ang biyaya at pagpapala. Purihin ka, O Diyos, katulad ng sinabi ng iyong mga awitin, ng mga awit na aming hinahandog sa iyo. Sa iyo namin nasusumpungan ang higit na kagalingan, Panginoon, ng aming mga lupang katawan. Kung kami lamang, Panginoon, ay patuloy nagpapasako, Panginoon, sa iyo. Lord, sa mga oras na ito, tulungan niyo po, Panginoon, ang kabuuan ng iglesia. Ang bawat ministry, Panginoon, ng church. Tulungan niyo po, Panginoon, ang pulong panalangin. Patuloy kang manguna, Panginoon, sa bawat mga anak mo. Na bago pa kami pumasok, Panginoon, sa iglesyang ito, patuloy na po naming ipinapanalangin, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kaming itinutuwid, patuloy mo kaming ginaguide, Panginoon, sa tamang landasin, Panginoon, ng aming buhay. Bagamat hindi madali, Panginoon, ang aming journey na ito, Panginoon, patungo sa iyo. Patungo sa kabanalan, Panginoon, ng buhay. Maraming mga hadlang, Panginoon. Subalit alam po namin na ang mga hadlang na ito, O Diyos, ay hindi nagsilbing kawalan namin, kundi patuloy na pinatatatag, Panginoon, ang bawat mga anak mo. Patuloy pinalalago, Panginoon, ang buong church, Panginoon. Lord, maraming salamat sa bawat small group, Panginoon, ng iglesyang ito.
Gabayan niyo po, Panginoon, tulungan ang bawat mga anak mo. Ngayon, Panginoon, patuloy mong katagpuin ang bawat mga anak mo sa iyong mga salita. Patuloy nawa ang pagpapala ng iyong mga salita ay patuloy po naming mararanasan. Panginoon, patuloy po naming dinadalangin sa mga oras na ito. Ang bawat isa, ang bawat mga anak mo na naririto, Panginoon. Ang iba'y posibleng nasa mga daan pa, paparito, upang sama-sama ka namin muli sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At patuloy papurihan ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Kayo ang magpakahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy na pangunahan ang bawat galaw ng aming pagsamba sa iyo. Lalo't higit, Panginoon, ang maghatid ng iyong mensahe. Tulungan niyo, Panginoon, ang aming pastor. Gabayan niyo po, Panginoon, siya. Anumang hadlang, Panginoon, kayo, O Diyos, ang patuloy na makakilos, Panginoon, sa kanya. Patnubayan niyo po, Panginoon, siya ng iyong Santong Espiritu. Nawa ang iyong mga salita ay hindi lamang manatili sa aming mga isip, bagkus ito, O Diyos, ay patuloy pong maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay sa mundong ito. Lord, maraming salamat. Kalakip ng aming panalangin ang aming mga mission church. Ang misyon namin, Panginoon, sa Maralas. Tulungan at gabayan, Panginoon, sa pangunguna ng aming Pastor Joel. Bigyan niyo po, Panginoon, sila ng karunungan doon, katatagan sa pananampalataya. Maging ang aming misyon, Panginoon, sa Occidental Mindoro, San Jose, sa pamamagitan ng aming Pastor Albert Suryaga. Kasangkapanin niyo po, Panginoon, sila. Katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Kabuuan, Panginoon, ng Iglesia ng San Jose. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang buong kalaganapan ng Iglesia Unida, Panginoon, sa pangunguna ng 4 na generalis, Panginoon. Lord, kayo ang patuloy na kumilos, Panginoon. Karunungan na buhat sa inyo, O Diyos, ang patuloy maranasan ng kabuuan ng Iglesia Unida. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil mayroon kaming church, Panginoon, mayroon kaming iglesia, at mayroon kaming patuloy, at dito kami hinuhubog, O Diyos, para kami, Panginoon, ay lumago. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na magpapasakop, Panginoon, sa aming iglesia. Lord, kalakip ng aming panalangin, ang aming bansa. Mula sa aming Pangulo, hanggang sa kanyang mga gabinete, sa mga senador at kongresman. Panginoon, may kaguluhan, Panginoon. Hindi maganda, hindi maayos, O Diyos, at alam niyo po ito, ang sitwasyon, Panginoon, ng aming bansa. Hanggang sa aming mga kongresman, mga governors at mayors, Panginoon, down to barangay level. Ang aming lugar, Panginoon, sa lugar ng Salawag, sa pangunguna ng aming barangay kapitan, Eric Paredes. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang barangay na ito. Ang peace and order, O Diyos, ay patuloy pong mararanasan ng bawat mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito. Tulungan niyo ang lugar ng Dasmariñas, Panginoon. Patnubayan niyo, Panginoon. Patuloy mong ilayo, Panginoon, ang aming mahal sa buhay sa mga masasamang elemento, O Diyos. Protection at gabay, buhat sa inyo, Panginoon. Patuloy maranasan sa aming mga maliliit na mga bata na papasok, Panginoon, sa mga schools. Nabalitaan po namin na kahit sa schools, Panginoon, ay may mga kaguluhan, Panginoon. In Jesus' mighty name, Panginoon, patuloy naming sinasansala, Panginoon, sa lugar namin, Panginoon, ang mga kaguluhan. Lord, maraming salamat dahil alam po namin mayroon kaming Diyos na patuloy na tumutugon higit sa lahat sa aming mga panalangin. Patuloy naming pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Dahil mayroon kaming Diyos na buhay na dumirinig, Panginoon, ng aming mga hinaing, ng aming mga panalangin. Luwalhatiin po kayo, O Diyos, sa mga oras na ito. At nabalitaan po namin na mayroong isang malakas na bagyong paparating, Panginoon, sa aming bansa. Sa mga oras na ito, kami nagkaisang mananalangin, Panginoon, sa iyo. Nananalangin, Panginoon. Ilihis mo, Panginoon, ang bagyong ito. Lord, maging ang aming mga OFW, tulungan niyo, Panginoon, sila. Patuloy mo silang ilayo, Panginoon, sa anumang mga masasamang elemento.
Ang iba'y mga nasa karagatan. Ang iba'y mga nasa himpapawid. Ang iba'y mga naghahanap buhay doon, O Diyos. Naroon ang iba'y naroon na ang kanilang mga pamilya. Patuloy mo silang ilayo sa anumang mga kasamaan. Lord, maraming salamat. Purihin ka po, O Diyos, sa mga oras na ito. At maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalang Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Magsitayo po ang lahat at atin pong sabay-sabay na sambitin ang sinasampalatayanan ng Iglesia Unida. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa Lumang Tipan at 27 mga aklat sa Bagong Tipan. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa 3 araw, nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Second Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17. All scripture is inspired by God, and it is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be complete and equipped for every good work. Ito po ang salita ng Panginoon.
ng Diyos na ihahatid po sa atin ng ating minamahal na manggagawa, Reverend Dr. Bernardino Deloy. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Marami rin hong nangungumusta sa amin dahil pagpasok ko ng linggong ito ay nagpagawa na agad kami ng fit to work certificate, medical certificate sa ating center na Paunlakan naman dahil yung anak ko ay absent that time dahil nagkasakit. No? 2 days din siya nagkaroon ng sakit dahil kinabukasan kailangan makapasok. So, punta po kami doon. Lunes. At habang kami po ay gumagawa ng medical certificate, yung akin namang misis ay nagsisimula ng manginig yung laman at nagsisimula na palang trangkasuhin siya. At mga ilang gabi na siya ay may trangkaso. At unang araw ng July, ako naman, yung sinamaan ng pakiramdam. Pinahinga, yung pinakiramdaman ko yung aking katawan at minom ng pang-allergy, anti-allergy ba tawag doon? No. At naagapan naman, so for 3 days ay relax lang. At salamat sa Panginoon sa maraming mga nag-pray at mga nangumusta. Lalo na yung mga nagluto no ng pagkain at kami po ay parang si Elijah no, sa pintuan. Pastor, nakaiwan diyan no. Salamat ho sa panalangin ng bawat isa sa atin. Now recovering po kami, Sister Jenny. Bukas ho ay pag-pray po natin, papa-check up po namin siya. Pero recover na po. At ngayon po ay nagpapa-recover na rin tayo. God is good. Amen? Hallelujah. At ang bawat isang naririto ay tunay na tayo ay iningatan at pinagpala ng ating Panginoon. Ngayon po ay month of July, mga kapatid. Nakakatuwa naman. Katatapos lang ng ating anibersaryo. No? Ngayon ay nasa, na tayo, malapit na po yung Pasko. No? Magpapasko na naman kasi July na no? Kasi susunod, August, tapos Berna naman. Talagang na mabilis yung changes no ng ating panahon. Hindi natin namamalayan At kumusta ba ang buhay natin sa mabilis po ng mga pagbabago ng panahon? Mabilis din po bang nagbabago at patuloy na lumalago ang ating buhay lalo na ang ating pananampalataya? Pakikumusta naman ang katabi mo sa oras na 'to? Yan, kumustahin po natin ang bawat isa. Hallelujah. Napakahalaga ho ng ating pong mensahe na ating pag-uusapan ngayong umaga sapagkat ito po ay lumang mensahe, lumang mga salita buhat sa Panginoon. Pero itong lumang ito lamang yung lumang hindi naluluma kasi laging bago. Amen? At hindi kayang baguhin ng mga pagbabago ng panahon, bagaman siya'y sinasabi nating luma, pero lagi siyang bago. At sabi ng ating Panginoon, sa bawat umaga na ating pong pagising, laging may inihandang pagkaing espiritual ang ating Panginoon. Amen? At yan po yung ating pag-uusapan, the authority of Scripture. Pamilyar ba kayo doon sa salitang bendalo? Sa panahon natin ngayon, talagang putok na putok yung salitang bendalo. Baka sa susunod na panahon, nasa Webster na po yan, si bendalo. Dahil nakikita natin kung paano po nag-i-evolve ang kaisipan, idea ng maraming mga tao. At ito po ay makikita po natin kung paano po ine-exhort ni Apostol Pablo ang kanyang disciple na si Timothy. No? At dahil ito ay kanyang iiwanan, no? yung legacy, may iiwan niya na sa next generation, yung generation naman nila Timothy.
Dahil si Paul during those time ay malapit na rin siyang pumasa Panginoon. Malapit na siyang kunin ni Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo na ba? No, pagka mga ganyan ng usapan talaga. Hindi mo alam kung gusto o ayaw no? No? Para sabihin natin, bend the law, pastor. Hindi mo natin stretch. Anyway, yan po yung sitwasyon no, ni Paul sa panahon po na yan. Kaya napakahalaga ho ng meron tayong disciple, kagaya ni Timothy. Kumustahin muli yung katabi mo, kumustahin mo siya. Kumusta na ba yung mga dinidisciple mo ngayon? Ayan, malaking tanong yan, ano? Dati, ang mga kinakatakutan lang nating tanong, no? Kung haharap ka sa Diyos sa oras na, o kung ikaw ay mamamatay sa oras na to, alam mo ba kung saan ka pupunta? No? Yun ang mga tanong, no? Tapos, may follow-up question. Kung haharap ka sa Panginoon ngayon, tatanungin ka ng Panginoon, bakit kita kailangan papasukin sa aking langit? Ano kayang sasabihin mo? So, ang dami tayong mga, parang ang hirap yatang sagutin yun, ano? Ngayon, parang mas lalong mahirap sagutin, ano? Kumusta ba yung dinidisciple mo? Kasi ang panawagan ng banal na kasulatan talaga sa atin, no? Ang calling ng Panginoon sa atin is to make disciple of all nation, di ba? O, ibig sabihin, kung saan tayo naroon, wherever we go, preach the gospel, preach the word, make disciple of all nation. Hindi sinabi make converts, di ba? But to make disciple. So alam natin, ang discipleship ay talagang long term and it's a life's journey, long life journey ng bawat isa sa atin. Kahit tayo matatagal na sa Panginoon, dinidisciple pa rin tayo, even I myself. More than 30 years in the ministry. Talagang itong discipleship program ng Panginoon ay hindi na babago. Amen? Every believer is called to make disciple. Yun po yung Great Commandments, Great Commission. Amen po ba? Gampanan po natin. At napakahalaga po yan. Kaya our church is also committed in that way. No? Ngayon naman po, dahil sa pagbabago ng mga panahon, ay maraming obstacle how to call people out to know Jesus, to obey Jesus, or to be His disciple. Amen? Maraming mga obstacle. Pero bukod sa obstacle, mga kapatid, marami rin pong opportunities that is now an open door for us to make disciples. Nakita niyo ba yung mga artista sa mga unang panahon, mga 80s na mga artista na pagka pinag-usapan ng kanilang buhay ay napakagulo, no? Pero ngayon may hawak-hawak na Bible, nagdi-disciple pa, no? Yung iba mabibilitaan mo ba ang pinag-aaralan apologetics? Di ba? Hindi lang systematic theology pinag-uusapan. Apologetics na pinag-uusapan nila. No? Because there is an urgency of preaching the Word of God. Especially nowadays. Kasi nauuso na ngayon ang bendalo. Amen? Kaya, mamaya ho pala, mga kapatid, dahil ito ay unang linggo ng ating buwan ng July, no? Ini-invite po namin kayo, lalo na yung mga organizations, kalalakihan, kababaihan, may asawa o mag-aasawa pa lang, no? At wala nang asawa. Stay po muna tayo for 15 minutes, kakausapin kayo ng ating mga organization officers at gusto nilang kumustahin kayo. Amen? So, extrahan po muna natin ng konti yung ating oras ng pag-stay. Pagkatapos ng ating panambahan, ay mag-iipon-ipon lang muna tayo kung saan-saan po tayo pwedeng mag-usap-usap, magkumustahan. At the same time ay magpalakasan at ating pong marinig ang kalagayan ng bawat isa. Amen po ba? Pwede ba nating extrahan ang ating pong panambahan sa oras na to? Amen. Praise the Lord. So, sabi po dito sa ating talata o ating pong pag-uusapan ngayong umaga,
the authority of Scriptures, God's Word, our unchanging standard. Na, our unchanging standard. Bakit unchanging? Kasi, sabi ko nga kanina, mabilis ang mga pagbabago. Even sa mga kaugalian at mga batas, lalo na sa ating panahon, yung dating mali, alam na yan kahit ng grade 5 student. Alam niya kung ano ang mali, alam niya kung ano ang tama. Pero ngayon, sa panahon natin, nagkakaroon ng redefinition of what is wrong and what is right. Kaya, merong sinasabing salitang bend the law. Yung dating wrong, let us make it right. Looks like right. At yung what is right, let us make it looks like wrong. Nagiging confusing na ngayon sa marami. Mabuti na lang, meron po tayong mga naunang isinilang na magpapatotoo na yung mga naunang mga kaalaman natin sa mabuti at sa masama ay totoo. At ito ay mayroong matibay na paninindigan mula sa salita ng ating Panginoon na magpapaalala sa atin yung ating mga lola at mga lolo, mga nanay, tatay na kumilala ng salita ng Panginoon na kung ano ang tama at kung ano ang mali dahil alam natin kung ano ang katotohanan. Amen? So napakahalaga po yan. Changing world, changing season sa panahon po natin, pati standard ng buhay ng tao, yung what is right and what is wrong, pinapalitan na din. Amen? Meron na ring bend the law. Kaya, ang ating panahon ay masasabi po nating nag-i-evolve. Pakisabi mga alis sa katabi mo, kapatid, nag-i-evolve ka rin ba? Di ba? Yung mga tao, may yung salitang evolving maturity, napaka trending na salita ngayon yan sa panahon natin. Kung di nyo napapansin, yung mga language, mga words, ngayon ay nagbabago pati meaning ng words. Iba noon sa meaning ngayon. Kaya napakahalaga talaga na ano ba yung standard na ating pangahawakan, saan tayo pupunta pagdating sa standard. And ito po yung pinakamahalagang doktrina ng ating pong pinaniniwalaan. The authority of the Scriptures. Amen? Ready po ba tayong maintindihan at ipamuhay ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon? Hallelujah. Alam niyo, ang gabi, meron po akong biniling gadget, yung pang electric guitar, kasi nagpe-prepare po ako ng isang ministry, yung worship basking ministry. Yung pong nabilan ko ng gadget doon sa marketplace, tinanong ko sa mga ginagamit ito, Sabi niya, sa church, ginagamit ko to sa worship. Gamit niya, gadget niya, binili ko. Ganun ba? Di nagpakilala na rin ako. Taga-church dito ako, gagamitin ko. Actually, sa mission ko gagamitin yan. Meron akong bubuing ministry sa mission. At ito gagamitin ko talaga siya sa worship. Yun. So nagkamustahan kami, tinanong ko yung yung church, inintroduce niya, taga Victoria siya. Ako naman sabi ko, taga Unida. Sa Salawag, Unida. Actually, pastor ako ng Unida. Alam niyo, tanong sa akin ng kausap ko, gumagamit na rin pala kayo niyan. Sabi niya, gumagamit na rin pala kayo ng gadget. Ibig sabihin, nagpe-praise and worship na rin pala kayo. Parang ganun yung dating, Kasi, sabi niya, kasi yung dating naka-attend ako, kilala pala ang Unida talaga, alam naman natin, from, conservative tradition talaga tayo, At yung ating way of worship talagang a cappella, koro, pinagmamalaki natin yung ating koro, amen? Sabi ko, unang daw siya talaga naka-attend, piano lang, tapos koro. Kaya nagulat siya, na meron na rin pala na praise and worship team, Kumbaga tayo dito, ginagawa natin,
ano tawag doon? Yung hybrid, no? Dati contemporary lang, ngayon hybrid na, no? Kasi halo, meron tayong koro, may praise and worship, kagaya kanina. Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Yun ho yung ano, sa loob-loob ko lang, kasi nag-evolve na kami. Pakisabi mo nga ulit sa katabi mo, nag-evolve na po kasi kami. Amen? No? Nag-evolve talaga. Kaya maganda ho mga kapatid na yung mga lumang buhay, yung mga lumang, yung mga nakaraan, it becomes a history for us. Meron tayong nilalayon sa hinaharap. Hawak natin ang future. Pakisabi mo sa katabi mo, hawak natin ang future. Kasi pangako yun ni Lord. Kala nyo, hawak ko ang bit, no? Kaya, mapatid, tignan po ninyo, no? Ito yung gusto nating makita in the near future. O kahit dito na lamang sa ating panahon, ano? That our ministry vision, that Salawag Christian Church o Unida Christian Church of Salawag is an inviting church intentionally making disciples. Ito talaga yung ano natin ito talaga yung mandate natin, making disciples. Pero paano nga naman tayo makakapag-make disciple kung di tayo magiging inviting, kung ang buhay natin hindi inviting? Paano susunod yung mga tao sa atin, di ba? Sabi nga nila, yan ba Kristiyano? Dapat ang mga susunod na mga sasabihin ng mga tao, yan ang Kristiyano. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, yan ang Kristiyano. Di ba, no? Deklarasyon, declarative, hindi question. Yan ba ang Kristiyano? Walang ganun, ano dapat? Yan ang Kristiyano. Kaya mga kapatid, bakit ko po ini-introduce sa inyo? Kasi sa panahon natin, ito yung mga nangyayari. Everything seems to be changing fast. Even laws are being passed. Yung pinapasang batas ngayon, redefine what is right and what is wrong. Hindi nyo ba napapansin? Meron akong bibigyan lang ng mga example. Meron po tayo rito ng attorney na magbe-verify or makakapagdagdag sa kaisipan natin yan, i-chat nyo na lang siya. Anyway, just to give us authority doon sa mensahe ng salita ng Panginoon, gaano siya kahalaga at hindi siya pwedeng i-bend. Amen? Hindi pwedeng palitan. Pwedeng magbago ang panahon. Ang pabalat ng salita ng Diyos ay pwedeng mag-iba-iba. Alam niyo ho ba kung ano ang unang-una o saan unang-unang isinulat ang mga utos o salita ng ating Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba yon? Sige, pakisabi mo sa kanya, alam mo ba yon? Alam mo ba kung saan inilagay o sinulat? Yung kauna-unahan? Sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, sa tablet. Hindi sa Android. Hindi. Tablet, di ba? Tablet of stones. Di ba? Si Lord ang unang sumulat eh. Kaya nga yung authority ng Scripture. And the Scripture or the Word of God, na written Word of God, evolved sa mahabang panahon. From tablet of stones hanggang magkaroon, mauso yung papyrus na tinatawag, no? Yung balat na sinulatan hanggang maging scroll siya, no? Kaya tayo, di ba, nag-i-scroll din tayo. Scroll tayo ng scroll. Kasi nagbabasa tayo ng scroll. Di ba? Kaya lang, ano kayang scroll yung ini-scroll mo? Di ba? So, nag-i-scroll talaga, no? Biblical talaga siya, no? Nag-evolve siya hanggang naging nauso yung printing. So, the Bible evolved, the Word of God evolves, naisulat po dito, no? And then, nowadays, nakikita natin, nandito na ngayon sa talagang, iba na yung tablet ngayon. Tablet po ito. No? Hindi iniinom na tableta ho. Nandito yung Word of God. No? So nag-evolve talaga siya. Pero, hindi na bago yung mensahe. Amen? Hindi na bago yung interpretasyon. Hindi na bago yung kanyang layunin. Hindi na bago yun. Kung pula yung sinabi ng salita ng Diyos, pula yun. Hindi orange. Na yung orange, kinakain mo na ngayon, ang tawag sa orange, Charmaine. Diba pati si Charmaine, nababago rin. Kasi bendalo eh. But the Word of God can never be changed. It is already established
in heaven. It comes out from the mouth of the Lord. Amen. Hindi yan option, hindi yan invento, hindi yan idea lang. It comes out from the very mouth of the Lord, the Bible says. So, mga kapatid, ngayong usong-uso yung bend the law, usong-uso yung mga pagbabago ng mga meaning ng mga salita just to make themselves right even though they are wrong. No? To cover up their wrongs. Sabi pa nga ng isang politika, di ba? Sometimes we, for the benefits of the people, we should bend the law. Di ba? Hindi ba, Mr. DOJ? Wow. Okay naman, di ba? Pag makikita natin yun, ang bilis, no? Wow! Nanganganib na buhay natin ngayon. Pagka ganon, pag nababago yung mga katotohanan. Pero sa salita ng Diyos, never na ito ay mabago. Now, tandaan po natin, anong sukatan ng mga katotohanan ng mabuti at ng masama ang gagamitin natin sa panahon natin ngayon? That is the big question for us. Who decide what is right? Sino magdidesisyon ng kung ano ang tama at kung ano ang mali? Gobyerno ba? Kasi nasa kanila yung mga pagbabago ng batas, pagtatalaga ng batas, pagre-reinforce ng batas. Should the government? Should public opinion? Kasi sa panahon natin ngayon, majority wins. Di ba? Kahit sa church, majority wins. Hindi ibig sabihin, tama o mali. Basta majority mananalo. So sa panahon natin ngayon, public opinion. Ngayon, kapag ikaw ay medyo nababash na, tumahimik ka na lang para hindi ka mabash. So, magpupunyagi ngayon itong mga nagko-compromise ng katotohanan. Hindi ba? Or, the standard na kailangan natin gamitin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Standard is God and His Word. Paul pointed out, sa panahon po ni Timoteo, malapit na siyang mamatay, nasa prison cell po siya ng Rome during those time, at namamaalam na siya kay Timothy. At alam ni Paul na yung kinalalagyang lugar ni Timothy ay maraming mga kulturang labas-masok, yung city ng Epeso. Nandun po siya at bawat mga ngalakal na dumarating, may daladalang kultura yon. At bawat kultura daladala nila, yung mga merchandise na daladala nila, ay nag-i-influence ng culture doon sa city. No? Kaya mabilis ding nagbabago yung ugali at kultura ng mga tao. Pati yung mga idealismo, mga knowledge, nag-i-increase yung knowledge nila kasi nadadagdagan yung kanilang understanding, hindi lang yung alam nila yung nasa kanilang kultura. May nadadagdag. Pero sa kabila nito, may nawawala din mga katotohanan. Natatabunan ng maraming pagbabago ang mga katotohanan ng kanilang pinapanampalatayanan. Kaya sa bago lumisan si Apostol Pablo, mga kapatid, ay binigyang diin niya kay Timoteo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Dahil magbabago ang maraming bagay at halos lahat ng bagay sa mundong ito. Pero never magbabago ang salita ng Diyos. Amen? Kaya binigyan niya ng tagubilin si Timothy. Preach the word, season or out of context. Yun ba yun? Hindi, out of season. Hindi out of context. Di ba? Preach the word. The Bible says. Preach the word. Kasi tatabunan ng mga pagbabago yan. Kapag hindi nare-recall ng mga tao, kahit paulit-ulit ka,
na yun at yun pa rin ang pinapangaral po natin. Yun ay katotohanan at hindi pwedeng malimutan sa madla. Hindi pwedeng tabunan ng kung anumang mga pagbabago. Ginagamit natin, nagiging vehicle natin ng mga pagbabago sa ating panahon. Pero ang salita ng Diyos pa rin ang siyang pangunahing daladala nating mensahe. Amen? So, sabi doon, Paul pointed to Timothy to the only thing that can never change is the Scripture. Tingnan po natin yung sinabi ng text. Sabi, all Scripture, meaning, what was written sa panahon po nila, ay yung Hebrew text na unang ginawa po ng mga eskriba na sinali nila sa panahon nila yung pong sinulat ni Moses. Kasi si Moses yung unang-unang sumulat ng Biblia, no? From Genesis hanggang doon po sa Deuteronomy, yung first 5 books, no? Bagamat merong mga nauna pang mga scripture kagaya po ng Job, no? Kauna-unahan siya talaga, mas matanda kaysa doon sa mga nauna doon sa sulat ni Moses, no? Itinala po nila yan, yung mga narinig at nakita niya at pinareveal ng Panginoon sa kanya. Ngayon, yung mga Israelita na paglipas po ng panahon, alam natin na exile po sila sa Babylon. So nung na-exile po sila sa Babylon, sabi ng Babylon, tuturuan ko kayo ng bagong kultura. Yung mga matatalino sila, Daniel, no, yung mga scholar ng Hebrew, tuturuan. Pinag-aral talaga sila ng kultura ng Babylon. No, bagong kultura talaga. Pero alam niyo mga kapatid, dahil inilagay ng Panginoon sa puso nila, sa Deuteronomy pa lang sinabi, ituro ninyo sa inyong mga anak, habang kayo'y naglalakad, habang kayo'y kumakain, sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo, ituro ninyo yung aking mga salita. Ituro niyo sa kanila yung aking mga utos. Kayo mga Hebrew, mga kapatid, kahit na exile po sila, yung salita ng Diyos, iningatan nila sa kanilang puso. Bagaman dala-dala po nila yung kanilang mga scripture sa panahon na yun, ito po ay sinusunog, sinisira, or yung iba naman ay tinatago. Lalo na noong panahon po ng Babylon. Kaya nung bumalik na yung mga Israelita, yung mga Libita na silang talagang nangangalaga ng salita ng Panginoon, may mga eskriba ho na sinulat uli nila yung Bible. So nagkaroon po ng tinatawag na Septuagint, no, yung Greek. Kasi nga nung panahon ng pagbalik ng mga Israelita, iba-ibang mga kultura na, ang dominant language sa panahon ngayon ay Greek. Parang sa panahon natin, English. No? Yun ang universal. So, itinranslate po ng mga 70 scholars yung Old Testament. So, nagkaroon ng Septuagint. No? May mga iba-iba pang mga salin, pero yun ang mga kinikilala sa unang panahon. So, sa panahon ng sinabi ni Timoteo kay Timoteo, itong all scripture, and even Jesus Christ, na sinasabi niya, it is written. No? Ang kanyang pinupuntuhan ay yung Old Testament scripture. Amen? Malinaw po tayo? Kasi nung sinabi po ito kay Timoteo, wala pa hong New Testament. Hindi sila nagbasa ng New Testament, tayo lang yung nagbabasa. Sa panahon na yung letter, ang tawag nila letter of Paul to Timothy. Yan, pastoral letter po talaga yan. Ano? At ngayon ay in-include natin siya as part of the New Testament by Scripture. Amen po ba? So, ganun pa man. So, sinasabi ni Timoteo, ni Paul, all Scripture is breathed out by God. So, lahat ng mga nasa banal na kasulatan na kinikilala ng mga Hudyo noong unang panahon at naunang mga Kristiyano, ang sabi po nila, ay galing yan sa Diyos. Breathed out by God. Hiningahan. Ibig sabihin, ang authority ay ang Diyos. Okay? So sabi niya, para ano yan? Magagamit ito, profitable for teaching.
Amen? Teaching. For reproof, ibig sabihin, yung magpapabulaanan sa mga maling aral. You reproof. Pagkangaring mo, teka, mali yata yan. Ganun, ano? For correction. May mga nakikita tayong maling mga ugali o gawi o application ng Word of God. Kino-correct natin using the Word of God. Our standard is the Word of God. Amen? And for the training in righteousness. Yun naman talaga yung focus sa atin. Yung ating mga maling pamumuhay, mga maling paniniwala, ay mabago, i-align sa salita ng Diyos kasi ang katotohanan ay salita ng Diyos. Amen po. At ang resulta ng ating pong pagkokorek at pagre-reproof ng ating mga buhay is a changed life. Righteousness. Living in righteousness. Amen? Living in righteousness. Yan ang result sa atin ng salita ng Diyos. God's Word can never be changed, but God's Word can change you. You cannot change the Word of God, but the Word of God changes you. Amen? Yun ang totoo. Ang salita ng Diyos ang nagbabago sa atin. Hindi natin binabago ang salita ng Diyos. And it evolved. Kung paano nilagay o natin binabasa ang salita ng Panginoon. Dati, we heard from the preaching of the Word. And we follow up those preaching by studying the Scripture. Napakalaga ho. Pagkatapos mong madinig yung preaching ng salita ng Diyos, basahin mo ang kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Now, tingnan po natin, no? The big idea here is God's Word is our final authority. Everybody say, God's Word is our final authority. Magdebate na tayong lahat. Isa pa rin ang pinaka-final authority. Amen? Pwede nga ako magbigay ng aking opinion, pwedeng magbigay ka ng iyong opinion, ng sarili mong interpretasyon, pero kung malinaw sa salita ng Diyos, yung salita na yan ang may authority. Amen? We do not bend it to fit our times or our laws. Instead, it is the standard by which we judge everything, including what is being proposed in our nation today. Point number 1. Scripture comes from God. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Kanina, binanggit po natin yung ating mga sinasampalatayanan. If it is come from God, therefore, it is ultimate and unchanging. Amen po ba? The Word of God is already written. Wala na tayong idadagdag, wala rin tayong ibabawas. For ang atin na lang kailangan gawin ay interpret, i-rediscover, at i-apply sa buhay natin. That's all. The Word of God is like a gem na hinahanap natin. Pag nakita mo na, pahalagahan mo na yan. Huwag mo na yang ipawalang bahala. Pag naiintindihan mo na ang salita ng Diyos, huwag mo nang ipagmamahala. Ipamuhay at pahalagahan mo sa iyong puso. Sabi ng Bible, all Scripture is written. To understand why we should never bend the law, we must first of all know where the Bible came from and what authority it carries. Kanino ba galing yan? Galing yan sa Panginoon. Number 1, sabi po dyan, it is divine in origin, not human invention. Amen? Hindi yan galing sa invention ng tao. Sabi na iba, sulat lang naman ng tao yan. Gawa lang ng tao yan. Malinaw nga yung Bible eh. Breathed by God. Comes from God. Breathed from God. Inspired by God. Well, of course, the agent is man. Amen?
ang kasangkapan ng Diyos para isulat ng kanyang salita, tao. Hindi yung alaga nating pusa at aso sa bahay natin ang nagsulat niyan. Amen po ba? Kung kaya pusa nagsulat niyan, ano kaya, maintindihan kaya natin yan? Para masabi natin, it's a miracle. Bakit? Ang nagsulat kasi, pusa miracle yun. Magtao nagsulat, hindi miracle yan. So the Bible says, 2 Peter chapter 1 verse 2, for no prophecy was ever produced by the will of man. Walang mga pahayag ang imbento o galing lang yan sa kaisipan ng tao o pagpapasya ng tao. Paano daw na-inspired yung taong isulat yung salita ng Diyos? Sabi, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So even the New Testament, even habang sinusulat ni Apostol Pablo itong sulat na ito kay Timoteo na paalala sa kanya, he was inspired by the Holy Spirit. Kinakasihan siya ng banal na Espiritu para pag nabasa ni Timoteo, hindi lang si Timoteo magbabasa, maging ang mga susunod na henerasyon. At ngayon ay binabasa natin. Same power and same authority. Same breath that spoke the word na sinulat nila yung binabasa natin. Amen? Hello? Ang sabi po ng 2 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, sinasabi ni Paul, the message of the gospel that we gave to you, sabi niya, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the Word of God. Tinutukoy na Apostol Pablo yung pinangaral nila. Sabi niya doon sa mga taga-Tesalonica, tinanggap ninyo yung aming mga mensahe na parang galing mismo sa Diyos dahil ito talaga ay sa Diyos dahil salita ng Diyos. So yung tumatayo, yung mga pastor, yung mga manggagawa, yung mga evangelista na nangaral ang salita ng Diyos sa kanila, yung bawat mensaheng kanilang narinig, tinanggap nila na as if Diyos ang nagsasalita sa kanila noong time na yon. Why? Because it is the Word of God, comes from the Word of God. Kaya nga yung mga taga-Berean, sabi nila, mukhang bago mukhang makapangyarihan yung sinasabi ni Paul. Talagang tagus sa puso yung sinasabi ni Paul. Basahin nga natin. Di ba yung mga Berean, binasa nila yung scripture, nakita nila, tama yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tama yung pinangaral sa amin. Hindi namin yun nalaman dati, ngayon nalaman na namin, yun, naiintindihan na namin. Kaya nga may nangangaral ng salita ng Diyos, kaya kailangan nating i-preach ang Word of God. Kasi hidden sa maraming mga tao, yung pangungusap ng Diyos. Pero tayo mga Kristiyano, tayo yung humahalukay, tayo ang magpaparinig, magdadala ng salita ng Diyos. Amen? Sure Word of God. Yeah, if the Bible is from God, it is truth. It is truth, does not depend, hindi siya nakadepende sa votes, sa likes, sa subscriber, public opinion, survey. Diba? Ganon yung tao. Kasi, ba't ka naniniwala dyan? Kasi, ang daming naniniwala sa kanila, ang daming views niyan, ang daming likes niyan. We are in the society of majority rule. Yun ang mahirap sa panahon natin. But mga kapatid, tandaan po natin, truth can never be overruled. Kahit minority ka, kahit nag-iisa ka, pero ikaw yung tama, tatamaan sila. Sabi mo sa katabi mo. Pag ikaw ang tama, tatamaan sila. Amen? Okay lang mabas dahil totoo naman sinasabi mo, nasa tama naman sinasabi mo. Kaysa naman nakikipag-compromise tayo lagi. No? Pangalawa, it carries final authority. If it is the Word of God, so final yan. Cannot be overruled. Ano sabi ng John chapter 10 verse 35? Kasi yung mga Pariseo, they prioritize their laws added to the law of Moses. Ang daming mga traditional law na dinagdag po nila dyan. Kaya ang bigat sundin ng mga Hudyo. Pero sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, the scripture cannot be broken. Hindi mo pwedeng baliin ang salita ng Diyos.
Anong sabi ng Isaiah chapter 4, verse 8? The grass withers, flowers fades, but the word of our God will stand forever. Amen? It will stand forever. Yung unang-unang mensaheng ipinangaral sa pulpitong ito, 71 years ago, o mas manauna pa doon, ay pareho pa rin mensaheng ipinangaral sa ating panahon ngayon. Amen? Kung dati, binabasa natin yung mga teksto sa Manila paper. Sino po yung mabot noon, yung nagdi-discipleship kayo, tapos Manila paper isulat ng pastor? Nasa blackboard, nasa Manila paper, tapos nasa projector na pagka sobrang init na puputok yung ilaw, mawawala. Hanggang, ito na, nandito na tayo ngayon. Actually, luma na to eh. Laos na to. Isa malabo na, di ba? Ano na meron ngayon? LED na. Di ba? Magbabago yan, lahat yan. Pero yung mensahe, hindi na bago. Amen? Powerful pa rin. It can change lives. So, human laws may change, but God's law never change. Amen? Yung ating main point to take away, the Word of God is in divine origin. It is God's breath, hiningahan ng Diyos, hindi yan invention ng tao. It is final authority. It's the final authority. What God has spoken is final. It cannot be changed, removed, or adjust. Amen? Hindi natin pwedeng i-adjust. Uy, adjust natin yung commandment ni Lord. Kasi uso na ngayon yung confused gender tsaka evolving maturity daw. Nagmamature na raw tayong mga tao, nag-i-evolve yung maturity. Wow! Ang ganda ng salita, evolving maturity. Pero yung meaning na gusto nilang ibigay sa evolving maturity, to twist what is truth. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, bagong salita yun, parang maganda yun. Amen? Mamaya, papakita ko sa inyo isang example. Scripture is the ultimate, unchanging, and above all. Point number 2. The Scripture is our perfect standard. It is our plumb line. Amen? Anong unang panahon, mga kapatid, no? Hinahangaan po yung mga karpinterong Pilipino. Dumayo po yun sa Middle East noong unang panahon. Alam niyo kung anong dala-dala nila? Hindi mga sophisticated na equipment. Anong dala nila? Tanse! No? Nagdala sila ng tanse para sumukat ng mga accurate. Walang laser, walang kung ano-ano mga panahon. Hinangaan ng Pilipino yung plumb line. Ang tawag dito sa Pilipino, hulog. Di ba? Ang dala nila hulog. At talaga naman, ang tataas ng mga building, mga naitayo, no? Mga magagandang mga structures. Tama kasi, accurate kasi ginagamit yung gravity of the earth. Hindi naintindihan yun ng mga Pilipino how to explain it, pero pag Indiano ang nag-explain yan, lalagyan kayo ng maraming XY is equal to X2, C, and so on and so forth. No? Paliliwanag nila yan. Pero sa Pilipino, hindi, sisilipin lang yan eh. Tabingi. O pag walang lubid, huhulugan lang nila yan ng pakot. Tuk! O yun na yun. Tuwid na yun. Lalagyan na ng hollow block yung. Ganong katalino yung mga Pilipino. Kasi may plumb line. May standard. Isa lang yan. Pag sinabing standard, isa lang yan, hindi dalawa standard. Amen? Walang dalawang standard. Pag sinabi mo standard, isa lang yun. Hindi pwedeng dalawa. So Scripture is the perfect standard. It measures us, not the other way around. Kaya ano sabi sa letter B ng 16? Profitable for teaching. Talagang dapat tinuturo yan. Hinahamon ko nga yung college department ng aking pinagdidevotionan. Hinahamon ko sila. Make the Word of God principal in your teaching. Dapat pag lumabas yung mga estudyante sa portal ng ating eskwelahan, hindi lang yung mga kurso o yung mga major subject nila, yung natutunan nila. Dapat they know what is truth.
Kaya para pag lumabas sila, hindi lang knowledge ang dala nila, may discernment sila. Amen? Discerning what is true and what is wrong. Profitable to reprove. Minsan talaga kailangan nating mag-correct. Kailangan nating ituro yung aral ng Panginoon para yung tao'y maituwid. At kung minsan kailangan tayong mag-rebuke. Yung correction po kasama po dyan yung rebuking eh. Amen? Minsan talaga mga kapatid, pag sinabi natin yung totoong salita ng Diyos, masakit po talaga yan. Amen ba? Pero wag naman tayong balat sibuyas. Kasi kinokorek nga tayo eh. Pinagagaling nga tayo. It's correction. And then, sabi, training in righteousness. Eskwelahan, napakahalaga niyan. Tignan niyo yung mga bata natin. Ilang beses lang man natin sila tinuturuan ng Word of God, yung mga batang maliliit natin ngayon. Sunday lang. Pagkatapos ng Sunday, Monday to Friday, sabihin na natin, pahinga na yung Saturday. Kasi may Roblox yung Saturday nila. Ano tinuturo? Anong naituturo sa kanila? Kaya pagdating ng Sunday school, nahihirapan yung mga Sunday schooler natin. Yung mga teacher natin. Kasi mga kapatid, kasama sa teaching, sa training, ang salita ng Panginoon. Amen ba? Next. The Word of God reveals what is true and exposes what is wrong. Kaya pagka narinig natin yung aral ng salita ng Panginoon, establish natin yung ating sarili. Establish truth and defines God's design. Yun ang ibig sabihin ng teaching. Merong design ang Panginoon. Reprove, it exposes sin and error even when accepted by many. Kahit na sabihin natin accepted sa kanila, pero wrong talaga yun, reprove natin, tanggapin natin kasalanan. Tanggapin nating mali para mabago yung buhay natin, para mag-repent tayo. Hindi okay na yan kasi yung iba naman ginagawa rin yan eh. Di ba? May mga patotoo tayo ng mga nag-fall. Sabi okay lang yun kasi kung sila nga eh. Mga kapatid, huwag tayong ganun. Huwag natin sabihin, kasi sila din eh. Dapat ang sabihin natin, salita ng Diyos to eh. Dito tayo. Amen? Your word, sabi po ng Psalms 119, your word is a lamp unto my feet and the light to my path. Ano ibig sabihin nun? Yan yung gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Never live without the light. God's word is the light and the mirror. Amen? Hindi lang siya liwanag, salamin din ng buhay natin. Pag nakita mong may mali sa buhay mo, sa mukha mo, baguhin mo, aminin mo. Tapos baguhin mo. Paayos tayo sa Panginoon. Gagabayan tayo ni Lord sa ating mga landas. Amen? Number 2, it corrects and trains us for righteous living. So correction, it shows us where we are wrong and calls us to repentance. Training, it shapes us to be like Christ and equips us to do good works. Yun ang hinahantay ng society natin, mga kapatid, makita yung ating mga mabubuting gawa. Yun ang iniintay ng maraming mga tao na nakakakilala at nakakakita sa ating nagsisimba tuwing araw ng linggo. Makita nila ang ating mga mabubuting gawa. And they will praise God for the good works we are doing. God's word is not just information, it transforms us. Number takeaway. So, the Word of God reveals the truth. Tinuturuan tayo para expose yung mga error at para i-transform yung buhay natin. Scripture is our perfect standard that shapes and changes us. Amen po ba? Amen? Basahin ng basahin, pakinggan ng pakinggan, aralin ng aralin ng salita ng Panginoon. This is our standard. Point number 3. Scripture is sufficient. It equips us to respond wisely. Ito po yung pinakamahalaga. Why we need the
to understand the authority of the Scripture. That the man of God may be complete and equipped for every good work. So, ibig sabihin, God's Word is enough. It equips us to stand firm and respond wisely in every situation. Kasi nga, mabilis magbago ang mga panahon. Maraming mga expert na magsasabi, ganito, ganyan. Pero, suriin natin sa salita ng Diyos, tama ba yun? Amen? Dapat ko ba paniwalaan yun? Meron po ako ritong sample, how Scripture guides us in today's issue. 3 bagay lang to as an example, na madalas, na-turn down na ito, pero inuulit-ulit pa rin sa Senado, inuulit-ulit pa rin doon sa Kamara, naririnig at naririnig natin. And dapat maalarma talaga tayo sa konseptong ito. Yung topic or issue on marriage and relationship. Nako, sabi ng Senado ngayon, may divorce na sa Pilipinas. Pasado na sa kanila. O, sabi ng Bible naman, yung divorce pinayagan kung marital immorality. Di ba? Yung mga divorce ngayon, yung mautot ka lang at mabaho at hindi nagustuhan ng asawa mo, pwede ka niya nang i-divorce. Pasensya po sa word, ano po. Ganon kababaw. Amen? Babalawalain na. Hindi ganon ang relasyon. Hindi ganon ang marriage. Marriage is a covenant with God. Mananagot ka sa Diyos. Hindi sa batas ng tao. Amen? Sinusupport lang ng salita ng batas ng tao, yung institusyon na ginawa ng Diyos. Ngayon, binabaliwala nila to. Same-sex marriage. Babae at lalaki lang nilikha ng Diyos. Hindi si Adam at si Steve. Walang ganon. Hindi si Maria at si Francia. Sorry po doon sa name, kung meron pong name na nabanggit ko. No? Example ko lang yung babae, lalaki. Minsan ganon eh. Sinusulong nila. Kasi out of love daw yun. That's wrong. Sa context ng marriage. Relationship. Kaya mga kapatid, kailangan maintindihan natin where we stand. Yung sanctity of life, pinapasok yung RH bill, discriminalization of the abortion. Ngayon, umuugong pa rin yan. Ito po yung nakakaalarma, sabi po ni Ontiveros. Yung raising our children, yung Magna Carta for children. Maganda yung mga nakasulat, pero sa mga clauses na nilagay nila, mga clauses, yung mga sinisingit nilang mga batas, nakakaalarma. Evolving maturity. Darating yung time sa batas na yan, na ang gobyerno na ang magdedetermine paano mo palalakihin ang iyong anak. Bawal paluin ang anak, ididimanda ka ng anak mo. Mga kapatid, sino po sa atin dito ang lumaki sa palo? Aba, ang dami palang bayolente rito. Ay, yung nanay ang bayolente. Kasi sabi ng isang expert, yung daw generation na pagka na lumaki sa palo, nagtatatag tayo ng isang henerasyon ng mga bayolente. Mga kapatid, ako ho'y laki sa palo, may latay pa yon. Tapos may konting mura pa. Nagpastor ako, hindi naman ako nagrebelde. Amen? Ang tibay na sinasabi ng salita ng Panginoon, ang pamalo ay pagdidisiplina sa mga anak na makukulit. Basahin niyo yung Proverbs. Proven yun proven technique of discipline. Aalisin nila. Anyway, yan po yung mga issues sa panahon natin na kailangan nating laging tingnan kung ano sinasabi ng Panginoon. Sino ba dapat nagdidisiplina at nag-aalaga ng anak? Kanino yung responsibilidad ng pag-aalaga ng anak?
sa parents, fathers, parents. Di ba? Sa inyo, sa atin binigay yun. We are the God-given authority. Hindi pwedeng palakihin ng gobyerno o ng batas ng gobyerno ang pagpapalaki sa anak natin. Dapat yan ay ayon sa salita ng Panginoon. Kung galing sa salita ng Diyos yan, okay, good. Pero kung alisin na sa atin yung Word of God, hindi tama. Amen? Tingnan po natin, ano dapat natin gawin? Number 1, do not compromise the truth. Amen? If we know that the Word of God is the final authority, do not compromise the truth. Dahil popular. Pangalawa, judge laws by Scripture. Maraming mga batas na magaganda, pero kita nyo naman yung batas ng pagbaba ng sa bata. 14 years old, hindi mo pwedeng ikulong. Mapatay na lang siya, mangre-rape na lang siya, hindi pwede ikulong kasi nasa batas. That's ridiculous. So judge laws by Scripture, not other way around. Number 3, stand firm but speak in love. Hawak natin yung truth, hawak natin yung katotohanan. Be firm but speak in love. Amen? Don't be judgmental. And number 4, pray. Pray. Why? Because this is our greatest power. Hindi tayo kailangan mag-shout out diyan, magdala ng placard, ibagsak ang presyo. Hindi pwede, ginawa na yan, ang dami, di ba? Mga nagrally-rally. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Nakasuhan pa rin. Talagang prayer, mga kapatid. Maniwala tayo sa panalangin. Our power is prayer. Amen? So always remember this. The Word of God, the Scripture, complete us. It equip us, empower us for good works. Amen? So when we are grounded in Scripture, we can stand firm and make a difference. So mga kapatid, practical application na lang tayo. We should know it, know the Scripture. Read and study the Bible daily. Amen? Love it, mahalin mo siya. Pag naintindihan mo siya, gawin mo siyang treasure. Amen? Amen po ba? Hello? Kailangan siya yung treasure mo. Sa bahay po, ang daming Bible. Bili lang ako ng bili ng Bible kasi gusto kong basahin yung mga translation, maintindihan. Kasi gusto kong maintindihan siya eh. Dumami na ng dumami. Yung ibang pinamimigay ko na nga rin eh. Ganun mo kalab yung Word of God. Amen? And lastly, share it. Amen? Share it. Teach and disciple others. Do not bend the law. Stand on the Word. Amen? So, laws may change, leaders may change, culture may change, but God's Word never changes. Let's stand firm in the authority of the Scripture. Alalahanin natin uli yung sinabi po ng Isaiah chapter 4 verse 8. The grass, basahin natin sabay-sabay, ready, go. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Nananatili, Panginoon, ang iyong liwanag sa gitna ng kalituhan at kadiliman sa amin po, Panginoong kapaligiran sa panahon ito. Sa pag-advance ng maraming karunungan ng tao, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng iyong salita. At kami po, Panginoon, na nakakakilala ng katotohanan ito, patuloy mo kaming patatagin, O Diyos, at gamitin namin, Panginoon, ang iyong salita to influence, to bring truth to the people, Lord God. At gawin namin, Panginoon, ito sa pamamagitan ng iyong atas sa amin, gawin naming mga alagad ang mga bansa. Salamat po sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo, mapatid. Tayo po ay unang linggo ng ating pong buwan para po alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen?
Mga kapatid, sa oras po ito ay ating pong muling aalalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Sa aral po na binigay sa atin ng Apostol Pablo, sinasabi po ng kanyang salita na ang aral na tinanggap ko mula sa Diyos ay pinapasa ko sa inyo. Nang gabing ang ating Panginoong Yesus ay pinagkanulo, siya ay kumuha ng tinapay at pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga disipulo at sinabi, ito ang aking katawan, kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganon din ang sinabi niya pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng saro at ininom. At sinabi niya, inumin ninyo ang sarong ito bilang tanda o katumbas ng aking dugo na siyang tanda ng aking pakikipagtipanan sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Ang hapag ng Panginoon ay nagpapaalala po sa atin sa kabutihan, biyaya, at mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Ang mahalaga po dito ay ang Panginoon ng hapag, hindi po yung hapag ng Panginoon. Kaya sa ating pagtanggap sa umagang ito, napakahalaga po na pagsiyasat ng ating mga sarili. Tanggapin natin ito na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kung may mga bagay sa puso natin na kailangan nating linisin, aminin sa Diyos ang mga pagkakamali, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, lumapit tayo ng may buong kapagpakumbabaan sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ng ating Jack para po sa panalangin. Minsan pa dakilang Diyos kami po ay dumudulog sa iyo pong banal na trono. Amin pong kinikilala na sa buhay po ng bawat isa kami po, Panginoon, ay nakakagawa ng pagkakamali, pagkakasala laban sa iyo, Panginoon, o sa aming kapwa. Sa umagang ito, Ama, siyasatin mo po ang aming mga puso. Kung may mga bagay kaming ginawa, sinabi, ipinamuhay, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, Lord, patawarin mo po kami. Hugasan mo kami ng iyong pong banal na dugo at tunay nga po, ipatanggap mo sa aming Panginoon ang iyong pong biyaya, ang iyong pong pagpapatawad sa amin. At Lord, tunay nga po, palagi mo pong masumpungan na ang bawat isa sa aming Panginoon ay meron pong malinis na puso sa harapan mo at patuloy na nagtatapat, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, ikaw ang Diyos na patuloy na yumayakap sa amin sa panahon na kami po ay mahina, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tayong Panginoon Jesus. Muli mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 24, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Muli po tayo makakaupo pansamantala habang dinudulot po sa atin ang mga elemento.
Mga kapatid, tayo po itumbay muli. Mga kapatid, kunin at kanin ninyo ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo na nabayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Let us pray. Mga kapatid, kunin at inumin ninyo ang saro na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa krus sa bundok ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Let us pray. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Nagpupuri kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa kabutihan at biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Gayon din, Panginoon, sa pangako ng buhay na walang hanggan. At ang aming po, Panginoong, pagpasok at paghahari mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito. Muli namin, Panginoong, niluluwalhati ka at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Humayo po tayo na may kapayapaan. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay aawit, kasabay po ang pagbibigay ng ating mga kaloob at ikapu. Tinig niya'y naririnig sa malayo't maligalig. Tupa niyang nawawaglit, tinatawag na lumapit. Dalhin natin sila upang mangaligtas sa salam. Kay Jesus isama ang mga ligaw na tupa. Sinong hahayo tutulong kay Jesus mabuting pastor? Sinong kukuha tampon upang hindi maling-atong? Dalhin natin sila upang mangaligtas sa sala. Kay Jesus isama ang mga ligaw na tupa. Hibig nila ay pakinggan mula sa dagong mapanglaw. Tayo ay inuutusan, hanapin ang aking kawan. Dalhin natin sila upang mangaligtas sa sala. Kay Jesus isama ang mga ligaw na tupa. Matanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Kung sino man po ang sumapit sa kanilang mga kaarawan, may mga panalangin na tinugon ng ating Panginoon, may mga natatanging pasasalamat at may mga natatanging kahilingan. Kayo po ay inaanyayahan lumapit sa unahan upang tayo po ay tumanggap ng mapagpalang basbas.
Isang maligayang araw ng pagsamba sa ating lahat. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Gayon din po, good morning sa ating mga kapatid na nakasama po natin sa online. Para po sa ating mga balita at pahayag, tayo po ay magsama-sama sa darating na Miyerkules, July 8, para po sa ating midweek prayer meeting, ikapito ng gabi. Tayo po ay magkakaroon ng 15 minutes group huddle pagkatapos po ng ating pananambahan. Inaasahan po ang pananatili ng bawat isa, mga kababaihan. Anumang edad po meron kayo, kung maaari po, maiwan po kayo dito sa loob ng church. Ang mga kabataan, anumang edad na mayroon kayo, basta kayo po ay single, dito po sa multipurpose hall. At ang mga kalalakihan, anumang edad po na mayroon kayo, ay inaanyayahan pong magtungo tayo doon sa kubo. At para naman po sa ating mga kabataan, simula po ngayong buwan ng July ay magkakaroon kayo ng monthly youth jam every fourth Sunday of the month after service. Iniimbitahan ang lahat ng kabataan. Ito po ay magsisimula sa July 26 at ito ang ating inyong magiging kauna-unahang youth jam. Maraming salamat po at patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Tayo po ay magpapatuloy. Mga kapatid, magkita-kita ho tayo mamaya sa kanya-kanya po nating organization. Gusto ng bawat isa na tayo po ay magkakamustahan sa umagang ito. Let us all pray. Father, we bless you. We thank you, Lord, sa katatapos ng aming gawain, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita at aming pong pagsamba sa pamamagitan ng mga awit, pagbibigay, at pagbibigay, Panginoon, ng atensyon sa iyong mga salita. Salamat po sa umagang ito. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, uuwi kami, Panginoon, taglayan ko yung pagpapala at biyaya, at taglayang kalakasan at paninindigan sa mga salita mo, Panginoon. Haharapin namin anumang hamon ng buhay dahil kami ay may siguradong pangako na nanggagaling sa iyo, na kami ay hindi mo iwan
o pababayaan man, at kami ay iyong pagtatagumpayin. Salamat po sa oras na ito, at aking pong dalangin, O Diyos, ang lahat ng bawat dumalo sa umagang ito ay tataglayin ang pagpapalang yan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa ngayon, magpakailan pa man. Amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Amen. Stay lang po tayo, ka-coordinate po tayo ng ating mga kapatiran. God bless po.